Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Chin Rodriguez from Mesgalik Channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon, natatigan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of October 21 hanggang October 28 for the sign of Gemini. So Gemini, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Ano kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-suporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga hagilap? So guys, tignan natin ano kayang pinakamensahe sa'yo ng ating mga gabay. Angel Spirit plus give information po. Ano kayong gusto sabihin sa'yo ng ating mga gabay? So this is a Seven of Swords. Sneakiness, cheating, lying on you, no? Kumbaga meron ditong, kumbaga sinungaling, manluloko, no? At kumukuha ng impormasyon sa'yo. And this is the Four of Cups by re-evaluate or analyze. Pag-isipan mabuti kung ano man yung mga bagay o transaction na gagawin mo, no? Maaring mabudol ka, malinlang ka, or mapaglaruan ka dito, no? Kumbaga sinasabi sa'yo dito, kailangan maging wais at maging matalino ka dito, no? Mag-isip ng mabuti. And of course, let's see. And of course, this is a page of one, something good news. May magandang balita dito na darating sa'yo, no? And the Three of Pentacles with a collaboration and of course, something connections, no? Kumbaga, meron dito nga pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan at may magandang balita dito even sa transactions, no, na gagawin mo. And of course, this is a something, everything is fine. So, see? Kumbaga, meron dito, kumbaga, pinipilit mo maging okay, no? Sa likod ng mga pinagdadaanan mo. No? Kumbaga, ang dami mong suliranin or something na naranasan ngayon. And this is the Sun card with a pure positive outcome. So, magiging maganda ng kalalabasan nito at magiging maganda na ang magiging kahihinatnan, no? Ng gusto mong maganap at mangyari. The Seven of Swords represent, there's a King of Wands, something vision. Unti-unti mo makikita yung magiging possibilities or kumbaga tingnan mo kagad yung magiging posibilidad, no, ng bawat action na gagawin mo. Now, this is something investment ako na sense na maaaring mabudol ka, no? The Four of Cups represent dito with an Eight of Pentacles, no? About sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Kailangan pag-isipan mo mabuti kung ano yung mga bagay na gagawin mo. And the Page of Wands represent the Knight of Swords, no? There's a success driven, no? Magiging mabilis din ang eksena dito, guys. For you, there's a Knight of Cups with an offer, proposal, no? Itong offer na to is either related sa trabaho. And the everything is fine represent the high business for hidden agenda or hidden enemies. So may mga bagay dito na maaaring magdulot sa iyo ng bagong oportunidad, no? Pag-isipang mabuti, no, yung mga bagay na kailangan yung kunin, no, kasi masyado ka na na-frustrate, masyado ka na na-stress sa mga nangyayari sa'yo dito. And this is the Moon card for truth reveal, no, malalaman mo lahat ng mga bagay na maaaring magliliwanag, no, sa kaisipan mo, no, marami ka matutuklasan dito. The Seven of Swords, the King of Wands, represent the Two of Wands by choices, no? Pipili ka dito kung ano yung mga bagay na kailangan mong gawin or kailangan mo maisa katuparan. The Four of Cups recurs the Eight of Pentacles represent what? The Knight of Swords. So this is something anxiety, sleepless nights, no? Kumbaga, meron dito nga nagbibigay worry sa'yo or magbigay stress. Kaya kailangan pag-isipan mo mabuti, no? Baka pagdating sa trabaho na itong papasukin mo, baka ma-stress ka lang. Kaya kailangan tignan mo yung magiging outcome. The Chariot card represents something taking action. Kailangan mong kumilos, gumalaw dito sa mga gagawin mong opportunities na gusto mo, na parang gagawin mong actions, no? Kumbaga, bawat eksena kailangan himay-himayin mo. Baka itong magandang balita na to, meron pa pala siyang something na hidden agenda, no? Kaya kailangan maging may assurance or something na parang i-reassure mo na wala ba tong agenda after this, ganon. Kumbaga, hindi ba ako may ipit sa situation, hindi ba ako, kumbaga,
magkaroon ka ng background check, no? Alamin mo. And this is the Emperor, be mature and up in being grounded. Maging mature ka, no? Kung ano man yung papasukin mo. So this is the everything is fine, the Gemini, the High Priestess. Represent the Queen of Wands by confident, no? Lakasan mo ang loob mo, maging matapang ka. Hindi ka pwedeng, kumbaga, maging, ano dyan, lakasan mo ang pakiramdam mo. Maging matapang kang harapin, no? Kung ano yung mga bagay-bagay. Hindi ka dapat takot magtanong o takot kumbaga, alamin yung mga bagay-bagay. Kailangan, kumbaga, matapang ka dyan. There's a magician for manifestation. Now, this is the power of God. So, kumbaga, may mga bagay dyan na pinapangarap mo, maaring maisa katuparan mo na. No, kumbaga, akala mo, kumbaga, yun lang yun, no? Yung gusto mo lang makarecover, o gusto mo lang, kumbaga, maano yung finances mo, pero hindi pala yun yung, ano nun, no? Yung pinaka-purpose nun. So, let's see what is the outcome. The Eight of Swords is that there's a lot of negativities around you. There's a lot of toxicities around you. Kaya kailangan maging aware ka, no, sa mga action na gagawin mo. And this is a judgment for a week of call or inner calling. No? Kung tinatawagan ka dito, tinatawagan ka na mag-pay attention ka sa lahat na nangyayari sa paligid mo. No? Additional messages. Okay, so this is something that is a Pentacles with a big fortune and a big money coming in for you. No? Kumbaga, sinasabi dito guys, may malaki oportunidad na papasok sa iyo, kaya kailangan gamayan mo, lakasan mo ang pakiramdam mo. No, tingnan mo yung magiging outcome. May offer no? Dito pa lang sa unang mag-offer, pero kailangan i-analyze mo or i-visualize mo yung magiging offer na to, kung yung magiging possibilities or consequences. Kasi there's a big shot and big money coming in for you, and this is the high five. Now, if there's something a lesson learned or something, an education na malalaman mo dyan, no? Additional messages. Or may mga pinagdaanan ka, nagkaroon ka ng trust issue, guys. For additional messages about sa career and finances, so this is the full card for a leap of faith. No? Kumbaga, sinusubukan na pananampalataya at tiwala mo dito. And because this is a Six of Cups, no? This is something a past person, no? Or either a memories. May mga bagay dito na parang nangyari sa'yo from the past, talaga. And about sa finances, no? Feeling ko na it's either nabaong ka sa utang or either meron dito na ipit ka sa sitwasyon, nabudol ka or nasama ka dito sa investment scam. Then this is a page of one something information with a listen to your intuition. Na makinig ka sa gut feeling mo. Makinig ka sa intuitions mo. And kasi sinasabi dito, additional messages about sa love life. So this is the Nine of Pentacles with a blossoming abundance, no? Lalago at lalakas about sa finances mo na related sa love life mo. This is something a partnership. The Two of Swords with a decision. Kailangan mo na mag-decision dito. There's an Eight of Wands with a travel. No? Kailangan mag-decision na magkaka-travel talaga kayong dalawa ng person mo. O kailangan yung kumawala dyan sa situation. Or lumipat, umalis. Additional messages about sa health issues. So this is the Empress card for revert. Self-love, mahalin niyo yung sarili niyo o yung kalusugan niyo. And this is a Six of Pentacles with a balance. Balance naman siya, there's a give and take, no? Kumbaga okay naman ng yung kalusugan. So let's see what is the magical fairy messages represent what. Represent with a spiritual teacher. Oh, meron ditong albularyo or manggagamot, kailangan niyo magpa-check din. And this is do some research. No? Kailangan nyo matutunan pa, malaman pa, no, kung paano nyo makakapag-proceed for another eksena. No? Paano nyo malalagpasan sa madaling salita. Ganon. Additional messages tayo with the synchronicities. For synchronicities, let's see. And this is a gather. Na parang ano to, didikit kayo or there's something magnetic attractions or magnetic situation na parang hinahata kayo dun sa situation na yon, no? May ganong energy. And there's something home. Oh, solid foundation. Na meron dito about sa bahay, tahanan. There's something na bahay na kailangan yung lipatan or kailangan yung umalis, no? And there's a magician, no? There's something a magician dito, double clarification. Manifestation and the power. Let's see, additional messages. And there's a shaman or something, a new beginning talaga coming in for you. No? Parang bibigyan, there's a truth reveal. Parang bibigyan linaw sa lahat ng mga bagay na magtutuklas sa bagong simula. At pag-asa. Ganon. So let's see what is additional messages for Yin and Yang Oracle card.
For yin and yang oracle card, represent what? Seeds, no? Kumbaga, this is something, seeds, na ano yung mga bagay na itinanim mo maaaring yumabong at lumaki, no? Lumago. Kaya kailangan pag-iisipan mo mabuti kung ano yung mga bagay na i-invest mo. And there's a nurturer, no? Kumbaga, compassionate pagdating sa love life, no? And this is something a self-worth. Alam mo, dapat sa sarili mo yung halaga mo. And there's an integration with a union. Na meron dito parang ibinabalik ka sa mga nangyari sa'yo from the past, no? Ibig sabihin dito, there's a union with something partnership or something love life, but definitely guys, this is something situation na parang nagkaroon ka ng trust issues sa eksena, no? Parang nagsisi ka, parang nanghinayang ka, ganon. Yun ang sense ko dito. So let's see what is the Romance Angels. And this is something in new love. May bagong pag-ibig din na papasok dito, ha? And this is something party. Oh, this is something party, having fun. Enjoyin nyo rin yung buhay nyo, no? Kumbaga, kailangan nyo rin talaga ng unwind dito, guys. And there's something, I'm sorry, no? May hihingi ng tawad from the past. May nasasense talaga ako about sa nakaraan. So, ibig sabihin, baka may bumalik, no? From the past. Kaya kailangan maging handa kayo, no? Baka may papasok sa buhay nyo ulit, papasok sa buhay nyo ulit na nabubuo ba yan o sisira, no? Kaya kailangan nyo i-evaluate muna, no? Kailangan pag-isipan mo mabuti. Additional messages for Archangel Michael. And self-respect. Kailangan nyo na respeto sa sarili nyo. And there's a big commitment, no? Kumbaga pagdating sa love life, no? Kailangan mag-commit ka dyan. Or even, no? Sa negosyo hanap buhay, no? Kailangan mo mag-commit, no, kung gusto mo talaga yung ginagawa mo. And there's a lean on God and angel support, no? Kumbaga, ginagabayan kasi na supportahan ka ng ating angel spirit guides. So, let's see what is the chakra messages. And there's a despondence, no? Parang may ano dito, parang naguguluhan, tulero, no? And this is something release. Kailangan nyo na pakawalan yon, no? Yung nagpapagulo sa isipan nyo. May something talaga na parang nagiging ano ka dito tulero, ganon. So, let's see what is the Monsology. Bring love in this situation. Na kailangan mahalin yung situation nyo. And because this is something emotional running high. So, magiging emotional ka na this time. No? And this is what you need to release. May mga bagay na kailangan talagang alisin. No? May kailangan kayo waksiin dyan. I think this is something a situation or environment na kailangan nyo makaalis dyan. There's a lot of full of negativities. Angels answer. Represent what? Look for a signs. May senyalis talaga ang ating angel spirit guide. Na may senyalis for a look for a sign, and this is within the next few months. Sa mga susunod na buwan, no? Magkakaroon ng mga pagbabago, and there's a yes, no? Ang yes kasi is parang akma at maaaring magbigay katuparan sa mga gusto nyo mangyari, no? For the energy, represent man holding a coin. So, if you were a man, ikaw ay may hawak ng finances. If you were a woman, maaaring yung person may hawak ng finances. And for chakra Archangel Raphael for healing, no? Magkakaroon ka na ng healing dito. And this is something anxieties. See? Meron talagang worries, stress, but kumbaga marirelease to with an Archangel Raphael. Healing. Na unti-unti nagkakaroon ka ng realization, or baka humantong na anxieties or depression talaga, no? Kaya kailangan maging matsyag or mapagbusisi kayo sa lahat ng bagay. Hindi pwedeng tanggap ng offer. Tingnan mo yung consequences or possibilities. And there's a unicorn with a trust. May tiwala daw dito or kailangan niya magtiwala or nagkaroon ng trust issues. And this is psychic ability with the third eye. No, meron talaga dito clairvoyance, no? Kumbaga meron ka ditong third senses, no? Kumbaga nakikita mo yung mga possibilities maganap or mangyari. So let's see what is the Romance Angels. Romance Angels represent a past life relationship. Na maaring kumbaga kilala nyo na isa't isa. Meron talagang ex coming back talaga. May magbabalik talaga dito. And keep an open mind. No, dapat kumbaga alam mo sa sarili mo yung drones mo. No? Kumbaga alam mo sa sarili mo yung ano yung katotohanan. No? Katotohanan sa likod ng mga bagay na yan. Kung bakit siya bumalik. Kung ano yung purpose niya, intentions niya. Kailangan open ka sa ganong eksena. And of course, there's a something expectation. And there's a health. No? Kumbaga combination din dito sa health issues mo. And of course, this is something humor, no? Kumbaga, kailangan tingnan mo yung lighter side of situation. Kumbaga, pakawalan mo yung mga negativities, no? Tingnan mo yung magandang eksena. Additional messages with an angel spirit.
infinite abundance, kasaganahan talaga, na magiging masagana ang eksena mo dito. And creative expressions. See? Kumbaga, sinasabi dito, palawakin mo ang kaisipan mo para makapag-create ka ng new ideas, no? And choices, kung ano man yung mga bagay na gusto mo pang gawin, or paano mo papagyabungin yung finances mo, paano mo papalawakin ng resource of income mo, and there's an acceptance. May mga bagay na unti-unti mo na matatanggap. So let's see, additional messages with an angel spirit. Represent Star Brother, trust. Meron talaga about sa tiwala, no? And because this is crack open with rock bottom, surrender to the alchemy of life, no? Pakawalan mo yung mga bagay na hindi mo kontrolado. Surrender to the divine. So let's see. Lalo sa buhay, no? There's something unexpected moment talaga. And there's a pray always. So kailangan mo magdasal palagi. And of course, what things soever you desire when you pray, believing that you receive them and shall have them, no? Kung ano man yung mga bagay na inaasam mo, pinapangarap mo, ipagdasal mo lang daw yan, no? At matatanggap mo yan ayon sa kalooban ng Panginoon. So let's see what is the angel's number. So talagang pray is the key, no? And prayer works talaga, guys. What is the angel's number? Represent 1221 for taking initiative, no? And work with what you have. It will get your place. Count your blessing and acknowledge your dear ones. You will find inspiration and figure out a way forward. You might also be getting some good news soon. So, see, tignan mo yung i-figure out mo daw, no? Yung magiging posibilidad at yung magiging magandang kahihinatnan. Ito yung sinasabi ko, di ba? Bago ka magte-take ng action, tignan mo muna yung magiging possibilities, anong eksena nito, kung ano yung intentions, ano yung magiging outcome nito, no? Kumbaga, palawakin mo yung kaisipan mo sa mga ganyang posibilidad. And this is something 0909 for new beginning. Magkakaroon ka ng bagong simula. Look out of an opportunity that might be a game changer. You are completing someone major. It feels good on level up, ha? Close the old chapter and new adventure will unreveal. So see, magkakaroon ka ng bagong simula dito at ikaw yung magpapabago sa lahat ng landasin mo. So let's see what is the messages of life. Messages of life represent what? God sustain me. No? Pinapakita dito as I turn each day over to God, my worries is, and my resistance, softness. In the arms of God, I find inner peace even in a challenging time. Today, my faith provides me with a great strength. I welcome all that comes my way, knowing that love of God sustain me. So see, kumbaga maaaring may sakatuparan to, kumbaga ayon sa kalooban ng Diyos, may mga bagay na ibibigay sa iyo. Base yan sa tiwala at pananampalataya mo. The more naniniwala at pananampalataya ka, the more magiging maganda ang kalalabasan ng iyong mga haharapin na problema, no? Kumbaga, lahat ng mga bagay na yan malalagpasan mo, lahat ng mga bagay na yan may ibig sabihin yan, lahat ng mga bagay na yan masasagot na. So, kailangan mo na lang magtiwala. So, guys, this is a weekly gabay for the month of October 21 hanggang October 28 for the sign of Gemini. So, Gemini, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, sabay pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. At maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye! And babush.